mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang islang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitindig. Lumalang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling ko. Ang inigaya na pagkay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. puso't isipan. Ang kahapong humimlay
me too. Bay Añejo Kini 12 years gold drum bay Gipalami og 12 ka tuig ang kalipay sa barkadang porsigido. Drink responsibly. May tibay, matuto sa buhay. Bear Brand. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Magandang buhay po sa inyo lahat, mga kalab natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalo na sa mga 37 barangays ng Cotabato City at sa solid kalab natin sa buong Mindanao, pati na sa mga mainland provinces at special geographic areas
Ang Burol ay isa lamang sa dalawang matataas na lugar sa Cotabato City kung saan pinangangalagaan at pinoprotektahan ang mga puno ay tahanan ng ilang uri ng unggoy, ibon, paniki at iba pang flora at fauna na may matari, tulis-tulis na tagaytay na angkop para sa mga maghahanap ng pakikipagsaparalan at trekker. Ang Timaco Hill ay walang dudang isang welcome getaway para sa isang tao naghahanap ng isang lugar sa labas ng kananiwang at pinakakaanwiang mga destinasyon para sa mga matitirang araw ng tag-araw. Ang long-term vision para sa Timaco Beach Resort, mayroong 16-unit resort, spa, restaurant, lobby, library, function hall, malawak na parking area, souvenir shops, retail shops, at maging international tourist destination in Southeast Asia at world-class destination para makilala sa buong mundo. Mayroon silang iba pang mga tampok sa Timaco Beach Resort na mayroong hotel with 16-unit resort, stage para sa gaganaping acoustic band at Tahitan, Hawaiian, Samoan, Cook Islander sa Isla Timaco Dance Festival para mapalakas ang industriya ng turismo sa ating mga syudad. At hindi na po tayo mapunta sa Kusyong sa Dato Siswat dahil may sarili tayong Timaco Beach Resort at magkakaroon ng 10,000 or 10,000 trabaho sa Timaco Beach Resort Project ng Team Rome Zero Administration. Kahing Timaco Boardwalk na pagkakatulad sa Sentosa Boardwalk sa Singapore. Ang hindi natuloy na international seaport gagawing Timaco Boardwalk na pagkakatulad lang ng Sentosa Boardwalk sa Singapore at iyan ang magiging international tourist destination sa Southeast Asia. Pinakabagong tourist spot sa Cotabato City at BRMM, world-class tourist destination para makilala sa buong mundo. Isa sa mga magiging legacy project ng Team Rome Zero Administration sa 9 na taon. At ako na naman magplano kung anong gagawin sa bagong development ng Timaco Hills bilang tourist spot ng Cotabato City. Dahil kayang-kaya natin gawin ang plano na ito sa pamamagitan ng Build Cotabato or BBK program ng Team Rome Zero Administration. Sa ating long-term vision plan or long-term vision para sa Timaco Boardwalk na magiging pang-international na destinasyon ng turista upang purihin ang Timaco Beach Resort at Cotabato International Airport. Malaking paradahan or malaking parking area, iconic statue ni Empire Province of Cotabato Governor Dato Piang na mayroong fountain, wooden picnic area, giant Ferris wheel. Singapore lang ang ating Timaco Boardwalk. At marami magpasyal ng mga residente ng lungsod at mga karatik bayan, lalo na ang mga pag may holiday, weekend bonding kasama ng pamilya at barkada, Ramadan, summer vacation, maagang uwian galing sa eskwelahan at iba pa. May mga plano sa hinaharap para sa Timaco Boardwalk na maglagay ng McDonald's na may drive-thru at mga retail shops, bangko, fast food strips, playground for children, at malaking entablado upang gaganapin ang acoustic band at iba pang mga kaganapan
na may maraming mga mesa kasama ang mga payong. Malaki na ang pagbabago para sa bagong development ng Timaco Hill dahil gusto natin magpatayo ng beach resort at boardwalk na maging pang-international na destinasyon ng turista para makilala tayo sa buong mundo. Ang ating ipagmalaki, ang ating legacy project sa Team Rom Jero leadership dito sa ating lungsod. Ang Timaco Beach Resort and Baywalk Project, ito ay magiging Instagrammable na lugar para makapag-selfie at makapag-unwind kahit anong araw. Malaking pangarap para sa ating lahat na magkakaroon ng ganitong proyekto sa Timaco Hill na pang-world class na destination ang ating ginagawa para sa legacy ng Team Rom Jero administration in 9 years. After sa Timaco Hill Development Project with beach resort and baywalk or boardwalk, pagandahin natin ang City Plaza at magpatayo ng Center Island sa mga kalsada para malaki na ang improvement ng ating lungsod. Cotabato City will be transformed into tourist hub at maging ligtas ito sa mga turista at dayuhan. Magpatayo pa tayo ng ibang tourist spots para malaki ang improvement sa tourism sector dito sa ating lungsod. Magbabalik lang po ang Team Rom Jero Works ng MG Productions at CTN Digital TV Cotabato. Makalipas ng ilang patastas, diyan po lamang kayo mga kalab natin.
Why settle for the usual? In Tokyo, we never do. It takes a city like Tokyo to inspire a beer like Asahi Super Dry, the refreshing taste of modern Japan, beyond expected. Ang sabi ng lola ko, huwag mahiyang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct. Pag may check, that's the right one. hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man.
Welcome. Yan ang dating ng refreshing drink that makes you go. Sarap no? Baka citrus yan.
May naisip na ako ng mga plano para sa public transit project ng ating lungsod dahil traffic na talaga at plano ng Team Rome General Administration dito sa Cotabato City na maglagay ng cable car tulad ng Macau at Singapore, underground subway tulad ng New York at South Korea, light rail transit mula Cotabato City hanggang Buluan sa Maguindanao del Sur, monorail tulad ng Daegu sa South Korea. Bago pa tayo maglagay ng public transit project dito sa ating lungsod, pag-aralan po muna natin kung pwede ang cable car, LRT, subway at monorail dito sa ating lungsod. At tulad ng ibang cable ng malalaking syudad sa Pilipinas, na pag-aralan nila kung pwede ang cable car at LRT at mag-inspect po sila kung saan nila ilagay yung mga estasyon ng cable car at LRT. Gumawa po tayo ng technical working group para sa cable car, LRT, subway at monorail at sa gawa ng feasibility study kasamang City Government, DOTR National Office, MOTC BARM, Japan International Cooperation Agency para sa 4 na kasali sa public transit projects. Ano ang ibig sabihin ng cable car? Ang cable car, karaniwang kilala bilang cable tram sa labas ng North America, ay isang uri ng cable railway na ginagamit para sa mass transit kung saan ang mga rail car ay hinahakot ng isang patuloy na gumagalaw na isang cable na tumatakbo sa patuloy na bilis. Ang mga individual na kotse ay humihinto at nagsisimula sa pamamagitan ng pagbitaw at paghawak sa cable na ito kung kinakailangan. Ang mga cable car ay naiiba sa mga funicular kung saan ang mga kotse ay permanenteng nakakabit sa cable. May plano po tayo mag-establish ng cable car project mula Cotabato City hanggang Parang sa Maguindanao del Norte. Ibig po sabihin, kailangan po pa natin pag-aralan itong Cotabato Parang Cable Car Project at i-endorse sa National Economic Development Authority, DOTR National Office, MOTC BARM, and other government agencies. Kaya po tayo gumagawa ng inimungkahing Cotabato Parang Cable Car Project dahil may potentials ang Parang dahil maitatayong Bangsamoro Pulintang International Airport sa Sultan Mastura at Government Center ng BARM sa Parang Polyo Port at iba pa. Pagsasakyan ang gamit mo, more than 52 minutes. Ang van maging menos gastos ka pa sa pamasahe. Sa cable car from Cotabato to Parang, more than 26 Isa sa mga plano sa public transit, magpatayo ng light rail transit mula Cotabato City patungong Buluan, Maguindanao del Sur na dapat ma-endorse sa DOTR National Office at Philippine National Railways or PNR. Layunin ng hakbang na suriin ang inyong kahing proyekto na 115 kilometrong segment ng Phase 1 program ng Metro Cotabato Light Rail Transit na sumasaklaw sa Cotabato City na nagdudugtong sa mga munisipalidad tulad ng Dato Dinsitsuat, Gindulungan, Dato Anggal-Timbang, Talayan, Sarip Agwa,
Ampatuan, Esperanza, Isulan, kasama ng Tacorong City, President Bruno, at hanggang sa may Central Station ng Metro Cotabato Railway sa bayan ng Buluan sa probinsya ng Maguindanao del Sur sa harap ng Maguindanao del Sur Provincial Capital. Ang elevated station ng Metro Cotabato Light Railway Project ay matatagpuan sa Sensuat Avenue, Cotabato City, malapit sa may Greenwich at Superam Hypermarket, at ang central station nito ay matatagpuan sa Tubo, Buluan, Maguindanao del Sur. Ang feasibility study ay malalaman kung saan papunta ang mga rails kabilang ang Right Rail Elevated Railway mula Sensuat Avenue hanggang Esteros at iba pa. Malalaman din ito kung gaano karaming mga istasyon ang itatayo at kung ano ang iba pang mga serbisyo na nakakailangan upang matiyak na ang hinaharap na sistema ng tren ay ligtas, maaasahan at komportable. Pangalawa, magpatayo po tayo ng intra-cities underground subway project dito sa ating lungsod. Ito ay itinatayo sa ilalim ng Public-Private Partnership Program sa pagitan ng pamahalaang lungsod ng Cotabato at isang pribadong consortium na pinamununan ng Philippine Infra Development Holdings. Ang subway project na tinatawag din Cotabato Intra-City Subway or CBOTR Subway, ganun pa man, nagkaroon ng karagdagang pagbawas sa gastos ng proyekto dahil hindi na kasama sa alignment ang ibang istasyon. Dahil ang kasalukuyang linya ay nakahanay na ngayon sa Cotabato City Plaza para sa posibleng pagpapalawak sa KCC Mall Cotabato o hindi sa may Tantawan Park na malapit sa may Central Pilot School na inaasahan pondohan ng Rasan Investors ng 120 million pesos o 120 million Rasan dollar or 71.68 billion pesos. May mga proposed stations ng Cotabato Intra-City Subway na itatayo tulad ng Cotabato City Plaza, Tantawan Park, Cotabato City National High School Main Campus, Cerro Elementary School, Jollibee Drive-Thru Cotabato ORC, Mall of Al North, Motordale Hospital, and Manor Hotel at hanggang sa may proposed Cotabato International Airport. Siyam na istasyon sa itatayong Cotabato Intra-Subway Project at may haba na 18 kilometers. Pangatlo, magpatayo po tayo ng monorail project mula Cotabato International Airport hanggang Bangsamoro Kulintang International Airport sa Sultan Mastura dahil 3 oras na at 25 minuto lang ang biyahe. Kung hindi natin itutuloy ang cable car, LRT, monorail at subway, cancel na lang po natin pag hindi pa stable yung area. Magbabalik lang po ang Team Room Gearworks ng MT Productions at City and City Cotabato. Diyan po lamang kayo mga kalab natin.
Help boost your daily immunity with the new Minute Maid Nutri Plus with real fruit taste and 200% vitamin C. Minute Maid, filled with life. Kain tayo, may dala kang merienda. Uy! Saan galing? Birthday ng anak ni Maring Nenet. Nag-uwi ako. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning. Kitang taga Mindanao, abdik mo trabaho basta para sa pamilya. Mas abdik mo trabaho, mas dako ang agi. Pre! So I've been working from home, no fun to be had. I just get to be sad cause I miss my granddad. He's alright though, he's had the vaccine, but he said I'm drinking too much caffeine, know what I mean? I'm buying no clothes, had to stick up my nose. Can it get any worse? That's what I said to the nurse. And I'm getting so tired of the rain, I just wanna get on a plane, go somewhere exotic, and even hypnotic. I was
Bakit mo kailangan ng tapang para bumangon? Gusto kong patunayan na kaya ko. Bilang babae, bilang nanay, walang pwedeng humadlang sa pagbibigay ng tulong. Kung kailan ka natatakot tumalon, dun ka dapat tumalon. Kailangan may maglakas ng loob para hanapin ang totoo. Kung kailangan ako yon, dapat may tapang ako. Pag nag-working student ka po, madami ka pong
Welcome. Mga kalab natin, nakabalik na po tayo sa ating programang Team Romger Works ng MD Productions Incorporated at CTN Digital TV Cotabato. Ang ating third and last consecutive topic na dapat natin pag-uusapan tungkol sa pagtatayo ng bagong township project dahil ang ating mahal na lungsod na maging prioridad ang pagbuo ng isang modern lungsod, pagpaparami ng mga oportunidad independent component city at chartered city noong June 20, 1959, magiging highly urbanized city sa Mindanao na malapit ng susundan ng Davao, Cagayan de Oro, Jensan, Zamboanga, Butuan at Pagadian at Iligan. Isa sa mga paunahing proyektong gagawin natin sa Team Romger Administration ay ang pag-unlad ng Cotabato International Township City or CITC. Ang paglulunsad ng CITC ay nagmamarka ng isang pinakahihintay na tagumpay
na sumasalamin sa mga adhikain at sama-sama pagsisikap ng ating komunidad dito sa ating mahal na lungsod. Ang proyektong ng CITC ay isang collaborative na pagsisikap sa pagitan ng Pamahalaang Lungsod ng Cotabato, SMDC, SM Prime Holdings na magpapakita ng pakikipagtulungan sa pagitan ng gobyerno at pribadong institusyon sa pagtataguyod ng mga proyektong naghahatid ng mga benepisyo sa lahat ng stakeholder at nagtutulak ng inclusive growth. Ang lungsod ng Cotabato ay magiging epitome ng isang makulay na destinasyon para sa mga residente, turista at kasosyo sa kalakalan. Sama-sama, bubuo tayo ng kinabukasan na higit sa lahat ng posibilidad para sa Cotabato City. Sa pamamagitan ng CITC, layunin ng local government unit ng ating lungsod na palawakin ang mga oportunidad sa trabaho, real estate value, connectivity, government revenue, at sustainable development. Doon po natin ilagay yung mapaka-world class at modernong City College sa Cotabato Building at state-of-the-art pampublikong pamilihan na may central station para sa mga bus na papuntang probinsya at sa karatig lungsod sa Mindanao, pati na ang bagong Children's Park, kasama sa yugtong ito ang pagtatayo ng bagong City Hall ng lungsod, 2 premier residential tower, isang retail strip na may cineplex at mga panlabas na at panloob na retail space na mayroong supermarket at department store na tatawagin bilang CITC Premier Mall. Kasali po sa mga plano ng CITC na maglagay ng ilang mixed-use developments na maglalaman ng mga kape, restaurant at tindahan na magbubukas sa bagong CITC ng ating mahal na lungsod at mag-open ng mga bangko, telco providers, hotels, pamatasan at eskwelahan, manufacturing plants. Lahat ang mga meron sa CITC, ibig sabihin hindi na po tayo magpunta ng Davao at Jensan para mag-shopping at mag-unwind. At isa sa mga plano na magkakaroon ng isang modern at malaking lungsod na pagkakatulad ng Bonifacio Global City sa Taguig at Cebu IT Park sa Cebu City, lalo na ang Makati Central Business District at Ortigas Center. Maraming oportunidad sa trabaho ng dahil sa bagong Cotabato International Township City or CITC at hindi na kailangan magpunta sa malayong lugar para magtrabaho at maghanap buhay. Proyektong CITC ay magbibigay ng maraming trabaho sa residente ng Cotabato City at kalapit na probinsya nito. Good idea po yan na magpatayo ng modernong lungsod na mas malawak sa Bonifacio Global City at isa sa mga proyektong na gusto natin may patayo sa lungsod dahil magiging highly urbanized city sa Mindanao ang ating lungsod. Kaya ginawa ko po ng lahat na magplano para sa mahal nating lungsod. Ang ating mahal na lungsod ay itinuring bilang Thailand-like city dahil sa epekto ng pagtatayo ng Cotabato International Township City or CITC ng Team Rome Jero Administration sa Cotabato City dahil sa unang pagkakataon
sa history ng Cotabato City, this is the first time to build a modern city similarity to Bonifacio Global City and generate jobs, more investors, more tourists from other parts of Mindanao and other countries. More local and international investors who invest in Cotabato City, and it is the first and newest township modern city in South Central Mindanao and DARMM. Not on the list sa mga plano tungkol sa CITC project na maglagay ng recreational centers, amusement park, financial districts lalo na ang mga government office at iba pang opisina tulad ng city engineers, city health office, city tourism office, lalo na ang saguniang panglungsod. At may plano na magkakaroon ng access road papunta at palabas ng CITC para maiwasan ang matinding traffic sa lungsod. Lalo na ang paglalagay ng modern traffic lights sa CITC. May isa pang akong plano sa CITC Township na magpatayo ng CITC Town Square Mall na may 7-story mall o 7 palapag na premier shopping mall na itatayo sa bagong Cotabato International Township City. Mayroong tumanggap ng 300 pangdaigdigang brand bilang karagdagan sa 12,000 bagong Tiangge stores. Ang CITC Town Square Mall ay magiging host ng 6 na bagong sinihan, 4 na prestige plus 2 regular bilang karagdagan sa 8 digital cinemas sa CITC Promenade at Theater Mall at 2 bagong food court, budget-friendly at upscale food hall. Magkakaroon ito ng 3 antas ng basement parking na may 2,600 slot or 2,600 na slot. Ang nasabing expansion ay nagsisilbi at al fresco strips ng mga local at international restaurants and stores, ang unang expansion sa lugar. Papalawak ng Cotabato International Township City ay nakatakdang mag-umpisa ng construction sa lalong madaling panahon pag natapos na ang inspection at groundbreaking na ito. 50% ang mapupunta sa City Government of Cotabato at 30% ang mapupunta sa SMDC at SM Prime Holdings, yung mga shares sa Cotabato International Township City Project. CITC, it will be the first and newest township destination in Cotabato City and Mindanao by City Government of Cotabato under the leadership of Team Romgero Administration, SMDC and SM Prime Holdings. Hindi ko na po bagintin yung location ng CITC at surprise po yan mga kalab natin. Mga kalab natin, abangan po ninyo ang bagong CITC o Cotabato International Township City na mas malaki at mas malawak na modern lungsod katulad lang ng Bonifacio Global City. Magbabalik lang po ang Team Romgero Works ng MD Productions at City NCL TV. Yan po lamang kayo mga kalab natin. Bakit mo kailangan ng tapang para bumangon? Gusto kong patunayan na kaya ko. Bilang babae, bilang nanay, walang pwedeng humadlang sa pagbibigay ng tulong. Kung kailan ka natatakot tumalon, dun ka dapat tumalon.
Kailangan may maglakas ng loob para hanapin ang totoo. Kung kailangan ako yon, dapat may tapang ako. Pag nag-working student ka po, madami ka pong kailangan i-sacrifice para po mapagsabay ko yung pag-aaral at pagtatrabaho. Laban lang ng laban para sa pamilya. Hindi po ako umaatras sa hamon ng buhay. Hanggat nabubuhay po ako, tatayo ako para sa kanila. Para maging ilaw sa mga napanghihinanan ng loob. Kailangan mo ng tapang para makapagbigay ka din ng tapang sa iba. Para sa pamilya ko at sa kinabukasan nila. Para umasenso ang buhay nila. Manang adlaw, mamawi tabay, karong gabi, maglipay-lipay. Bay, anyeho, ikaw porsigido sa kanuna. Defining your premium is about seeing things in a new way. It's defying expectations and noticing the difference. Simplicity with a twist. Authenticity and sharp focus. It's your turn to have a premium moment. Okay, sir. Yes, noted. Okay. Proud to be you. Relax lang. Relax ka muna, just a minute. Hey, McDonald's is here. Dati, puro plano lang. Ngayon, sikat ka na. Dati, namimiss mo siya.
Why settle for the usual? In Tokyo, we never. Kalab natin, nasa third episode na po tayo ngayon sa programa na ito. Napag-usapan na po natin yung 3 consecutive topics sa programa na ito tungkol sa bagong development ng Timaco Hill na gagawing beach resort at boardwalk na maging international tourist destination sa Southeast Asia. Ganun ang plano na magpatayo ng public transit projects tulad ng cable car, LRT, subway, pati ang monorail na pag-aaralan kung pwede po ba magpatayo ng 4 na public transit projects dito sa ating Luzon kasi maliit pa ang Cotabato City. Hindi pa po natin makaya yun. Sa ikatlong paksa, napag-usapan po natin na magpatayo ng bago at modern Luzon na tatalawagin bilang Cotabato International Township City or CITC na may gastos ng proyekto na 20 billion pesos sa pakikipagsosyo sa SMDC at SM Prime Holdings na sa proyektong Cotabato International Township City or CITC. Sa unang itlog ng proyektong CITC, mayroong gusali ng City College of Cotabato, state-of-the-art public market, central station ng mga bus mula Cotabato papuntang sa iba't ibang lugar sa isla ng Mindanao at Visayas, pati na sa Metro Manila sa pamamagitan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX, bagong Silvers Park, bagong City Hall ng Luzon, bagong gusali ng Saguniang Pangungsod, bagong gusali ng City Health Office, bagong gusali ng City Engineers Office, bagong gusali ng Deputy Mayor's Office Building, bagong gusali ng Traffic Command Center Building. Sa panangyugto ng proyekto na ito, mayroong 2 premier residential tower in city housing para sa mahihirap, isang shopping mall na may Cineplex, supermarkets, department store at maraming tindahan na tatawagin bilang SM CITC Premier Mall na may 5 palapag shopping mall na pagmamay-ari ng SM Supermalls at ang rentable spaces para sa BPO companies at government offices. Ikatlong yugto, mayroong ilang mixed developments na naglalaman ng mga cafe, restaurant at tindahan, bangko na magbubukas ng CITC at may 7-story na shopping mall na tatawagin bilang CITC Town Square Mall na may 300 pandaigdigan brand or international brand. Ibig sabihin nito, bilang karagdagan sa 12,000 bagong Changi stores, ang CITC Town Square Mall ay magiging host ng 6 na bagong sinihan. 4 Prestige plus 2 regular bilang karagdagan sa 8 digital cinema sa CITC Promenade at Crater Mall. At 2 bagong food court, budget-friendly at upscale food hall. Magkakaroon ng 3 antas ng basement parking na may 2,600 slot. Ang nasabing expansion ay nagsisilbi
ang nagsisilbing bilang al fresco dining strips na may local international restaurant. Ang unang expansion sa lugar, ang pagpapalawak ng proyektong Cotabato International Township City or CITC ay nakatakdang mag-umpisa ng construction sa lalong madaling panahon. At pag matapos ng construction sa madaling panahon, pag matapos pala ng inspection at groundbreaking nito, ang CITC ay gagawing the next Araneta City at ito ang magiging unang township destination sa labas ng Metro Manila upang mabigyan ng 10,000 hanggang 20,000 na trabaho at pagkakataon makapagtrabaho sa proyekto ng CITC Township na plano ng Team Romero Administration para hindi na kailangang magtrabaho sa malalayong lugar. Maghanap po tayo ng location para sa CITC project ng City Government of Cotabato, SMDC, SM Prime Holdings, na mas malawak, mas malaki at mas malapad na lupa para mapasailan ng mga residente ng Cotabato City at mga malapit na probinsya ang bagong modern lungsod at kasama po yan sa pag-unlad ng ating mahal na lungsod, yung CITC Township Development Project, isa sa mga legacy project ng Team Romero Administration dito sa ating lungsod. Sana matapos itong CITC project dito sa lungsod para makita po ninyo ang ganda ng modern lungsod at mapasayang po ninyo kasama ng pamilya at kaibigan at katrabaho. Ang CITC Modern Township ay isa sa mga plano ng Team Romero Administration dito sa ating lungsod na singlaki lang ng Araneta City sa Quezon City at Bonifacio Gover City ng Taguig. Ang lungsod ng Cotabato ay magiging epitome ng isang makulay na destinasyon para sa mga residente, turista at kasosyo sa kalakalan. Kailangan sama-sama bubuo tayo ng kinabukasan higit sa lahat ng posibilidad. There are future developments in the third phase of Cotabato International Township City that we have not mentioned, such as the sports complex, manufacturing plants, hotel and casino, DepEd or Department of Education Division Office Cotabato City Building, Media Hub Station of PTV Cotabato, indoor arena with 10,000 plus seating capacity, International Convention Center with 8,000 seating capacity, and the auditorium with 5,000 seating capacity, access roads going in and out of CITC Township. I believe if God gives me that I will finish my 9 years as the youngest mayor of the city, and it will also finish soon the CITC Township project of SMDC and SM Prime Holdings, because that will be my legacy that I will live here in Cotabato City. But that's all. There were many accomplishments during the Team Romero administration, the 9 years of office, and my worthy mayoral candidate in the PUP local political party can continue what I started. Our revenue will be 2 times when I sit in the first term, until revenue increase in the second term and third term. Dream of Team Romero and PUP party for the city to become the highly urbanized city in Mindanao when our revenue is increased. Many investors are expected to invest in Cotabato City, many stories to visit here and relax, many establishments and malls to be opened, many projects to be completed, and many programs to benefit Cotabateños.
I hope that the legislators and senators, especially our dear President, can enact legislation for Cotabato City to become a fully fledged high urban city under Public Act number 15385 para sa gaganapin plebisito upang maging highly urbanized city ng ating lungsod. Please support my advocacy in the leadership of the Team Romero administration to make our city a fully fledged highly urbanized city so that change, development, and unity will continue, especially the increase of jobs and investors in the city. Reduce the crime rate. Have 3 new city districts to elect its first district representatives. Construction of a new DPWH district engineering office in the city districts. Further strengthening of program and projects to help under the Team Romero administration. Many investments to come for the city. Let's vote yes for our beloved city to become a worthy highly urbanized city in the plebiscite. If yes wins, we will never be part of Bangsamoro Autonomous Region and become the highly urbanized city in Mindanao. After Davao, Cagayan de Oro, Jensan, Butuan, Pagadian, Zamboanga, Iligan, let's especially become the fastest growing city in the entire Philippines. I am ready for the political career in 11 years after the broadcasting career because this is my first time to run for mayor in 2034 so that I can win and become a Christian elected mayor after Rodel Manara, Teodoro Juliano, Andres Alonso, Pacifico Gutierrez, Arthur Breño, Aurelio Casanova, Jose S. Lim Sr., Alejandro Doroteo, Juan T. Lubico Badoy. I hope your Kalamnatin wins so that I can continue the good work started by our late mayor and former mayor of the city. In the next episode of Team Romero Works, we will talk in this 4th episode about the installation of modern traffic lights in all major intersections, construction of the Lions Park, and expressway project investment to be poured in Cotabato City. Sa Team Romero, ipanalo natin to. Love nating Cotabato. Bago po tayo magpapaalam, may batiin po ako sa mga maswerteng manunood ng Team Romero Works ng MD Productions. Sina Mas A. Sagero, Jillian Jero, Virginia and Bernabe Jero, Seg Eusebio, Mayra Eusebio, Ariben and Elaine Maglalang, Tao Dila, Lotes Acosta, Esper Suelo, Ian Cabrera, Aubrey Etagon, Sihan Madil, Jaime Gaspar Bacaro, Maniling Acosta Pineda, Dent Sucarno, Ivy Joy Tayuan, Lalaine Duque, Ana Duque Guerrero, Micaela Pasawilan, Amin Saripada, Levi Garcia, Yahia Aman, Rosmia Adam Panalusog, lalo na sa aking The Delta Friends, sina my friend Ate Ergin Berdon, Princess Mia Mandanswal, Monil Sakawi, Parhana Amino, Jubilin Arboleda, Missy Johaira Cobinto, First Lady Norimbanga, lalo na kay Sir FUBD Bagog, sa panahon ng Team Romero administration, siguraduhin ipagpatuloy ang magandang programa at proyekto, lalo na ang record-breaking investments at parangal ng Gianni administration sa kasaysayan ng Cotabato City. Pangarap natin maging highly urbanized city sa mga susunod na taon at patuloy na tataas ang kita ng lungsod
sa pamumuno ng Team Rongjero Administration. I am the one to plan all of my projects na ipapatupad at tatapusin ito sa madaling panahon at pag-aaralan nating mabuti. Ang administrasyon ng Team Rongjero ay hindi sangkot sa katiwalian at illegal na gawain. Hindi sa korupsyon at oo sa world-class leadership at good governance para sa pamumuno na gusto nating baguhin. Tiyak na 100% ang susuporta sa pamumuno ni kalab natin Ramil Odi Rongjero. Pag-upo ko sa unang termino, tataas ang kita ng lungsod. At sa unang araw ng aking pag-upo sa pwesto, siguradong magpatayo ako ng infrastructure projects para sa mahal nating lungsod worth 20 million pesos every year. Ang ibang mga plano ay wala sa listahan ay babagintin sa aming ika-4 at ika-5 na yugto na dapat ninyong aabangan sa susunod na mga araw. Pangako ko, ipagpatuloy ko din ang pagmamahal ni Mayor Sin siya sa mga Cotabateño na gagawin ni Rom para sa inyong lahat. At maraming scholars sa Rongjero Scholars para matupad ang inyong mga pangarap sa buhay. At maraming papasok na beneficiaries ng trabaho, income, pangkabuhayan or TIP program para magkakaroon ng magandang trabaho, dagdag kita at negosyo ng mga Cotabateño. Marami na po akong plano para sa mahal nating lungsod na mas may pagmalaki dito sa Cotabato City pag ako ang inyong napili bilang susunod na mayor ninyo. Kapag gusto mo ko suportahan na may magandang pamantayan, sumama ka kay lab nating Rongjero. Kung ayaw mo sa akin at hindi mo ko susuportahan, huwag kang sumama kay lab nating Rongjero. Napakabait kong tao at hindi ako masama. Bago lang po ako sa politika. After 11 years, tuloy-tuloy po ako ang aking pagtakbo bilang mayor ng lungsod kahit nasa karera pa ako ng broadcasting bilang program host at news anchor. Pag natalo si kalab nating Rongjero, babalik na lang siya sa bilang program host and news anchor at babawi na lang ako pagkatapos ng 18 taon. At pangalawang pagkakataon ko din na magtakbo bilang mayor. Lalo na tanggapin na lang ang pagkapanalo ng makakalaban ko. Ang utak ni kalab natin ay parang si Prasad Hinpimay, ang sikat na arkitektura ng Thailand na gumagawa ng paraan kung paano pagandahin ng ating mahal na lungsod na maging mala Thailand ang itsura. At kayang-kaya ko po magplano kung ano ang mga imunungkahing proyekto sa panahon ng Team Rongjero Administration. Sa mga susunod na taon, makikita mo ang pagbabago. May statement to be said. Kaya ko naman, hindi overspending ang pondo. Ang city government sa period ko bilang mayor. Kasi ayaw ko masampahan ng masama at kaso ng reklamo. Sa panahon ko bilang alkalde ng Cotabato City, hindi ko isasama ang katiwalian at mga kaso
sa loob ng 9 na taon. Kapag natapos ko ang aking termino bilang alkalde, kahit kakampi ka man ng Team Rongjero at PUP Party o hindi, kailangan mo i-avail ang mga serbisyo at benepisyo para may buos ang para sa mga mahihirap na taong sinusuportahan nila ako o hindi. Sa sarili kong idea, maraming planong mangyayari sa ating lungsod at magagawa ko ito para magplano ng kahit ano at hindi ito diretso sa pagguhit. Ang word class think ay kailangan mo mag-isip o kailangan ko mag-isip ng isang bagay para sa Cotabato City kung paano pagandahin at progresibo lalo na ang pagbibigay ng tulong pinansyal at cash aid sa mga mahihirap. At alam natin kung ano ang aking gagawin at maggamit ng world class na pag-iisip para isulong pamumuno na gusto nating mangyari sa loob ng 9 na taon. Nais kong ilunsad sa ilalim ng aking unang termino ang Collection of Garbage Mobile Program na ipapatupad sa lahat ng 37 barangay o 37 na barangay at nakatakda tuwing Lunes hanggang Biyernes at Sabado at Linggo. Mayroong akong isa pang rollout para sa tulong mula kay Mayor Rongjero program para sa kasal, paglilibing at kaarawan. Lalo na ang programang Build Cotabato na gumawa ng mga proyektong pang-infrastruktura na aking pinaplano para sa Luzon sa ilalim ng administrasyon ng Team Rongjero upang mabilis na subaybayan ng 80% to 100% na pagkumpleto ng mga proyekto ito na aking ginagawa para sa Luzon. Isa pang rollout para ilunsad ang City Government Internship Program ay gusto nilang magtrabaho sa mga department head ng pamalaang lungsod para sa mga mag-aaral lamang sa kolehiyo. At tatawagin silang pre-service City Hall employee. At isa pang rollout na ilulunsad ay ang rebranding ng Distinctively Cotabato, ang tourist rebranding campaign sa ilalim ng Team Rongjero Administration para magdagdag ng mga tourist spot at proyekto para sa lungsod at palakasin ang sektor ng turismo. May isa pa akong plano, magtayo ng jeepney terminal. Sponsored by Korean investors and other transport cooperatives in Cotabato City para sa PUP modernization na ipapatupad. Ang mga umiira ng jeepney, ND Village, supermarket at iba pang ruta na i-phase out at babaguhin bilang air-conditioned public utility vehicles tulad na lang sa Metro Manila na may gift card cashless payment system. At ang magtayo ng world-class na traffic command center na sponsor ng Japanese investors at mag-i-install ng modern traffic lights na may timer o intelligence traffic system tulad na lang sa Korea at Japan sa lahat ng existing at proposed intersections ng Cotabato City. Mas marami pamumuhunan at ang ibubuhos sa ating lungsod tulad ng mga shopping malls, manufacturing companies, convenience stores at iba pa.
ang mga investment na ito na bubuksan sa ilalim ng Team Romgero Administration na babanggit sa ating susunod na yugto. Insaala, matutupad ang aking mga plano para sa mahal nating lungsod pag ako ay mahalal bilang alkalde. Ang programang ito para sa aking karera sa politika at paghahanda para sa aking kandidatura na tumakbo bilang alkalde na yung 2034 presidential elections na may landslide victory nang manalo si dating Mayor Sinsagian Isanadi sa kanyang unang termino noong 2019 na halalan. Mangyari isama ako sa inyong mga panalangin na manalo bilang alkalde at walang malawakang dayaan ang mangyayari para talunin si kalab natin Romgero. Landslide victory na kakailanganin para kay Romgero at sa kanyang line-up. Dito magtatapos ang aming Team Romgero Works program ng MD Productions at CTN Digital TV. Salamat sa panonood at pagsuporta sa aking programa. Magkita-kita tayo sa susunod na Webes para sa bagong 3 magkakasunod na paksang tatalakayin. Salamat sa lahat, kalab natin. Mahal ko kayong lahat. GSM Premium Gin with juniper berries and natural botanicals. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisitil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng pangaw, ay nilagang tula, kawin sa pagkayang nila.